Sinabi ko rin sa inyo na sa book na ito ay mayroong three main characters. Si Paul, si Philemon, and si Onesimus. Sa part 1 ng ating pinag-aralan, nag-focus tayo na ang karakter ay walang iba kundi si Apostle Paul. Then, ito ngayon pinag-aaralan natin ay si Philemon. Then, next week ay walang iba kundi si Onesimus. So, sino nga ba si Philemon? Si Philemon ay isang Roman citizen. Isa siyang mayaman na tao. Possible na nung na-meet niya si Apostle Paul sa Efeso ay dahil sa business. Maring sa business trip niya ito at nag-meet sila ni Apostle Paul, narinig niya ang pagtuturo ni Apostle Paul at na-convert ang taong ito at siya nananampalataya sa Panginoon. So, ang taong ito ay meron siyang servant ng pangalan ay Onesimus and possible na meron pa siyang mga servants. At hindi lamang yon, dahil siya'y nag-host ng gawain sa Colossus, possible na napakalaki ng kanyang bahay at kaya ang mga 100 na tao or more. So, itong taong ito, napakaliwanag na malayo ang kanyang narating sa buhay. Yung magkaroon ka nga lang ng isang servant or more, ay ito'y pagpapakita na ikaw ay isang mayamang tao at ang kanyang bahay ay napakalaki. So, masasabi natin nga na itong taong ito, hindi isang basta-basta. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ano ang mapapansin natin sa buhay ni Philemon? Siya'y naglingkod sa Panginoon. Matagumpay, mayaman, sagana, ang taong ito. Maraming naglilingkod sa kanya dahil siya'y mayaman. Pag ikaw may servant, pag ikaw kakain, bago ka kumain, mayroong servant na magbubuhos ng tubig sa iyong kamay para ikaw ay makapaghugas ng iyong kamay bago ka kumain. Pag galing kang business, pag uwi mo ng bahay, uupo ka, nandiyan na kaagad ang servant, magdadala ng towel, basin with water para hugasan ang kanyang mga paa. Ganyan ang ginagawa ng mga servants para mapaglingkuran itong si Philemon. Pero nung nagkaroon siya ng encounter sa Panginoon, ang isang master ay nag-serve sa ating Panginoong Hesus at nag-serve siya sa mga kapwa niya mananampalataya. Ganon din dapat ang attitude ng lahat ng mga mananampalataya na kahit nasa tugatog na tayo ng tagumpay, kahit pinromote tayo ng Panginoon at napaka-successful natin financially, materially, huwag natin kalilimutan ang kahalagahan na tayo ay mag-serve. Ang ilan sa mga titles na Kristiyano, isa sa mga title natin is Anak ng Diyos, tayo ay kaibigan ng Diyos, mga disciples ni Jesus Christ. Pero ang paborito ng mga disciples na gamitin na title is the word servant. Kaya nga pinapakilala nila ang kanilang sarili na servant ni Jesus Christ. Binanggit yan ni Apostle Paul, binanggit rin yan ni Jude, binanggit rin yan ni James, binanggit rin yan nila Peter, na sila ay servant ni Jesus Christ. Kung tutuusin ninyo, that time, sila ay mga taong kilala in Christian world. Pero, ipinakita nila ang kahalagahan ng servanthood. At yan ang pag-aaralan natin ngayon, from grandeur to servanthood, living for others. Mula sa kadakilaan patungo sa paglilingkod, pamumuhay para sa iba. So tingnan natin ngayon ang mga katangian ng pagiging alagad sa buhay ni Philemon. Itong katangian na ito ay katangian mismo ng ating Panginoong Hesus. Ito ang nilakaran or in-embody ng mga disciples ng ating Panginoong Hesus na dapat din i-embody lahat ng mga tagasunod ni Hesukristo. So kung kayo ay mga Christians, kung kayo ay mga nanampalataya na kay Hesukristo, so ang katangiang ito ay dapat makita sa atin at hindi lamang yon, kundi tuloy-tuloy dapat na mag-grow ang mga katangiang ito sa atin upang sa ganon, makilala ang ating Panginoong Jesus at maraming manampalataya sa ating Panginoong Jesus dahil sa buhay na ito na nakikita nila ang katangian ng ating Panginoon. So ano nga ba ang mga katangian ng pagiging alagad sa buhay ni Philemon? Number 1 is humility. Ang isang Kristiyano, dapat ini-embody niya ang spirit of selflessness. Na kung saan, hindi na siyang nasusunod sa kanyang sarili, kundi ang Panginoon na. Hindi ang kanyang will ang nasusunod, kundi ang Panginoon ang nasusunod sa kanyang buhay.
ang kanyang master ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Chapter 1, verse 1 ng Philemon. To Philemon, our dear friend and fellow worker. Napag-aralan nun natin kung anong ibig sabihin ng fellow worker, na sa Greek is synergos, na sa English is synergy, na kung saan itinuturo rito ang partnership. Si Philemon ay kamang gagawa nila Apostle Paul, kasama siya sa mga nagpipreach, nagtuturo ng salita ng Diyos. Siya ay isang pastor. Isipin ninyo, napakaabala niya. Possible na siya ay businessman. Dahil siya ay mayaman, meron siya mga servants, pero ang taong ito, naglingkod sa Panginoon. Naging abala siya sa pangangaral ng salita ng Diyos. And guess what? Siya ay nagpapastor doon sa Colosas. So isipin ninyo, no? Ang ganitong uri ng tao na mayaman, kilala sa lipunan, pero naging abala na magpagamit para sa kingdom ng Diyos. Siya'y naglingkod sa Panginoon. Siya'y nangaral. Pinaglingkuran niya ang kanyang kapwa. Verse 2. Also to Apphia, our sister, possible na ito yung wife ni Philemon, and Archippus, our fellow soldier, ang kanyang anak, and to the church that meets in your home. Nung time na yon, ang pinagaganapan ng mga gawain ay walang iba kundi ang bahay ng mga kapatiran. At nag-host itong si Philemon. So isipin ninyo, kung merong mga 100 na tao na umattend, hindi siguro once a week ito, possible na twice a week or thrice a week, na mayroong gawain sa kanilang bahay. Tandaan ninyo, in the book of Acts, araw-araw nagmi-meet ang mga kapatiran. Yung mag-host ka ng more than 100, hindi siya madali. At ang gawain that time ay hindi katulad ngayon na pagkatapos kumanta, may pagtuturo ng salita ng Diyos, then naghiwa-hiwalay na tayo. Nung time na yon, ang uri ng kanilang fellowship, merong teaching, merong preaching, syempre worship, magdadala sila ng kanilang mga baon, ng kanilang mga pagkain, then nagsha-sharean sila, then breaking of the bread. Nagpapanalanginan sila, nagpapalakasan sila sa isa't isa. Hindi natin alam, baka umaabot ng 4 na oras ang kanilang gawain. Ang mag-host ka ng more than 100 na tao, minsan nakakapagod. Tama po ba? Kung kayo ay nag-birthday at ang handaan ay sa inyong bahay, meron kayong mga bisita na halimbawa 50 to 100, nakakapagod. Nakakapagod. Eh yun ay minsan lang sa isang taon, pero kay Philemon, twice or thrice a week. Pero ang taong ito, tuloy-tuloy niyang ginagawa yon. Ganon ang isa sa mga way ng kanyang pagsiserve sa Panginoon. Hindi lang siya mismo nagpapagamit sa Panginoon, hindi lang niya ipinagamit ang kanyang buhay sa Panginoon, kundi maging ang kanyang bahay ipinagamit niya sa Panginoon. Verse 7. Your love has given me great joy and encouragement, because you, brother, have refreshed the hearts of the Lord's people. Anong ibig sabihin nito? Tingnan ninyo ang taong ito, binuksan niya ang kanyang tahanan para sa gawain ng Panginoon. Ngayon, pagdating sa verse 7, ang sinabi rito, your love has given me great joy and encouragement because you, brother, have refreshed the hearts of the Lord's people. Anong ibig sabihin rito? Na talagang pinaglingkuran niya, ipinakita niya ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagmamalasakit sa mga kapatiran, na refresh ang heart ng mga kapatid sa Panginoon. Ganon ang kanyang pagsiserve. Nare-refresh ang mga tao. Ganon dapat yung ating pagsiserve. Nare-refresh ang mga taong pinaglilingkuran natin. So hindi pa kunwari ang paglilingkod ni Philemon. Ibinigay niya talaga ang kanyang the best na paglilingkod. Ano man ang mga pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon, ipinagamit niya ito sa Panginoon. So, anong dapat natin gawin? Serve with joy. Dapat maglingkod tayo ng nakangiti at hindi nakangiwi. Ine-enjoy dapat natin mag-serve, hindi dapat sapilitan. Kasi, sabi ko nga sa inyo, ang paglilingkod, nakangiti, hindi nakangiwi, hindi napipilitan, hindi nanunumbat. Dapat ang paglilingkod ay may kagalakan, mayroong
pag-ibig. Kasi ang paglilingkod na mayroong joy, ito ay yung nire-recognize mo na yung paglilingkod mo sa iyong kapwa ay ginagawa mo talaga ito para sa Panginoon. Kasi yun naman sinabi ng salita ng Diyos in Colossians chapter 3, verse 23 to 24. Na ang ating paglilingkod sa ating kapwa ay ginagawa natin ito para sa Panginoon. Ang paglilingkod ay mayroong kasama ng kababaang loob. Ito kasi ang katotohanan. Lahat ng mga humble naglilingkod. Hindi lahat ng naglilingkod humble, pero ang lahat ng mga humble na tao magse-serve at magse-serve yan. Ang paglilingkod mismo ni Philemon ay dahil sa mahal niya ang Diyos at mahal niya ang kanyang kapwa. Naglilingkod siya na may pasasalamat. Ina-acknowledge niya ang blessings ng Panginoon. Yun ay pagpapakita na ina-acknowledge niya na talagang siya'y pinagpala ng Panginoon, kaya siya'y naging pagpapala. Isipin ninyo pinagamit niya ang kanyang kayamanan, ang kanyang tahanan, ang kanyang buhay. Silang family, naglingkod. Ginawa nila ang principles na sinabi mismo ng Joshua chapter 24, na principle na itinuro mismo ni Joshua, "As for me and my house, we will serve the Lord." Hindi lang basta sila umaattend sa church, tinuturo ng salita ng Diyos ay mag-serve sa Panginoon. Ganun ang ginawa ng family na ito. Ganito ang ginawa ni Philemon, ng kanyang asawa, at ng kanilang anak. Ano pang mga katangian ng pagiging alagad sa buhay ni Philemon? Obedience. Tandaan ninyo ang sinabi ng ating Panginoong Hesus na ang kanyang mga tupa ay nakikinig sa kanyang tinig. Pag sinabi nating nakikinig sa kanyang tinig, hindi lang naririnig ang salita ng Diyos, kundi ine-embody ang salita ng Diyos. Ina-apply ang salita ng Diyos. Ganun naman talaga sa reality. Kung titignan natin ang mga tupa, alam nila ang tinig ng kanilang pastol. Ngayon, pag merong mga tumawag sa mga tupa na yon, hindi papakinggan yon ng mga tupa kung hindi nila yon pastol. Pero tingnan ninyo, kahit abalang-abala ang mga tupa na kumakain, kapag tinawag sila ng kanilang shepherd, tatakbo, papalapit ang mga tupa sa kanilang shepherd. Yun ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Alam ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y nakikinig. Ano ang pinopoint doon? Ng aking mga tupa, sumusunod sila sa aking tinig. That is obedience. At yun din ang makikita mismo natin na katangian ni Philemon. Verse 10. Nakikiusap ako sa iyo para kay Onesimus na sana patawarin mo na siya. Siya'y naging anak ko sa pananampalataya rito sa bilangguan. Pinatawad nga ba ni Philemon si Onesimus? 100% yes. Bakit? Sino ba nagdala ng sulat na ito? Actually, 2 letter ito na magkasabay. Sulat kay Philemon at sa church mismo sa Colose. At ang nagdala dyan ay walang iba kundi si Onesimus at si Tychicus. Ngayon, bakit meron tayong copy nito? Hindi sinunog or hindi pinunit ni Philemon nito dahil kung nireject ni Philemon ang request ni Apostle Paul, walang kopya nito. Kasi pagkabasa nito ni Philemon, babasahin din ito sa buong congregation. Kaya nga mapansin niyo dun sa sulat, sinulat ito ni Apostle Paul hindi lang kay Philemon kundi sa asawa niya, sa kanyang anak. Bakit kasama pang asawa? Dahil ang mga namumuno sa mga servants that time ay walang iba kundi ang mga babae, ang wife. So involved mismo ang kanyang wife doon, maging ang kanyang anak at ang church na nagtitipon sa kanilang tahanan. Kaya nga binabasa ang letter na ito, hindi lang sa pamilya, kundi para sa lahat at kinokopya ito, then isineshare ito sa iba pang mga churches ng Panginoon. Maliwanag dyan na pinatawad ni Philemon si Onesimus. Napakabigat ng nagawang kasalanan ni Onesimus. Alam na ng lahat that time na ang magiging sentensya kay Onesimus ay ipapako sa krus dahil napakabigat nga ng kanyang nagawang kasalanan. Ang siya'y tumakas at nagnakaw pa kay Philemon, sisintensyahan siya ng pagkapako sa krus. Pero tingnan niyo, pakiusap ni Apostle Paul. And 100% nakinig itong taong ito. Bakit? Verse 21. Confident of your obedience, I write to you, knowing that you will do even more than I ask. Una, yung word na tingnan natin is the word confident. Tignan niyo sa Apostle Paul, bakit ganun na lang ang kanyang tiwala kay Philemon? Nagagawin ni Philemon ang request ni Apostle Paul. Spiritual son ni Apostle Paul, si Philemon.
Nag-meet sila doon sa Efeso nung si Apostle Paul ay nag-stay ng 3 taon sa Efeso. Possible na mga 2 years to 3 years na kasama niya ang taong ito, na obserbahan niya ang kanyang attitude, ang uri ng kanyang pagsiserve. Kaya sabi ng Apostle Paul, confident ako na susunod ka. Ngayon, yung word na obedience, hindi siya blind obedience. Ang obedience na tinutukoy rito, ito'y dahil sa kanyang pananampalataya at pagmamahal sa Diyos, kaya siya sumusunod. Yun ang kahalagahan sa pagsunod. Kapag ang pagsunod ay hindi nakabase sa pag-ibig, magdadabog yan. Magrereklamo yan. Magiging sapilitan yan. Isusumbat yan. Yan ang problema sa pagsunod na hindi dahil sa pag-ibig. So anong dapat natin gawin? Demonstrate obedience rooted in love, not obligation. Balikan natin dun sa verse 21. Nung sinabi mismo ni Apostle Paul, confident ako na gagawin mo ito. Confident ako na susunod ka. Kasi mahal mo si Lord. At ikaw ay mananampalataya ng ating Panginoong Sus. Ikaw ay tagasunod at kilala kita. For how many years na magkasama tayo, kilala kita. Alam ko kung sino ka. Kaya sinabi ng Apostle Paul, confident ako. Alam ko masunurin ka. At hindi lang yon. Ang sinabi ng Apostle Paul, na ang aking nire-request, hindi lang yun ang gagawin mo, kundi hihigitan mo pa. Anong pinopoint ni Apostle Paul rito? Dahil sa pagmamahal at pagmamalasakit na nakita ni Apostle Paul kay Philemon, alam niya na ang pagtanggap niya kay Onesimus, hindi na lang siya basta tatanggapin, kundi hindi niya na ituturing na isang alipin itong si Onesimus. What I mean is this. Ang tingin kasi nila that time, sa salitang servant, ay isang property ka lang, hindi ka tao. So nung sinabi ni Apostle Paul ay ganito, alam kong ibibigay mo higit pa dun sa aking hinihingi. Sinasabi ni Apostle Paul, tinitingnan mo na siya hindi isang property, kundi isang tao na, isang kapatid sa Panginoon. Ngayon, tingnan natin rito. Nung sinabi kong demonstrate obedience rooted in love, not obligation. Ito yung tinatawag nating love-driven obedience. Kasi pag hindi siya love-driven obedience, saan mahuhulog ito? Ito ay magiging legalism. So, ang pagsunod na hindi siya out of love, kundi ito'y isang obligation, nahuhulog sa trap ng legalism. Tingnan ninyo mga religious leaders sa 1st century, noong panahon ng ating Panginoong Hesus. Ang sinabi ng Bible, merong 10 utos, pero nung ginawa ng mga religious leaders, dinagdagan nila. Ginagawa talaga nila ito, pero hindi dahil sa mahal nila ang Diyos, kundi dahil sa ito'y isang obligasyon. Dapat ang pagsunod natin ay dahil sa mahal natin ang Diyos. Na dapat naglilingkod tayo dahil sa mahal natin ang Diyos. Hindi tayo napilitan, dahil walang kwenta ang pagsunod na mayroong pagdabog. Pag tayo dapat sumunod sa Panginoon, sumunod na mayroong pagmamahal. Hindi nakakapagod ang maglingkod dahil sa nagmamahal ka. Pero kapag lumalamig ka, anong nangyayari? Minsan nagrereklamo na, nagiging obligation na lang. So true obedience is a natural outflow of a loving relationship with God. Natural lang yan na pag nagmamahal ka sa Lord, kusa na talagang lumalabas ang pagiging masunurin mo. Na hindi ka na nagrereklamo. Kasi nga, nandoon ang tinatawag na love. Pangatlo, nakatangian ng pagiging alagad sa buhay ni Philemon. Faithful. Si Philemon ay hindi lamang siya humble, hindi lang siya obedient, kundi siya ay faithful. Siya'y tapat na anak ng Diyos, siya'y tapat na lingkod ni Kristo. So anong mga practical na pananaw mula sa mga papuri ni Apostle Paul? Kasi pinuri niya ito eh. Kung titignan ninyo, ang sulat na ito, mapapansin ninyo, kinokomment niya ang taong ito. Ano ba makikita natin na ginagawa nitong si Philemon?
Paano natin masasabi na faithful ang taong ito? Kitang-kita sa kanyang buhay na siya ay tapat. So, ano nga ba ang mga practical na pananaw mula sa mga papuri ni Pablo? Tingnan natin sa verse 4. I always thank my God as I remember you in my prayers. Si Apostle Paul ay napupuno ng pasasalamat sa Panginoon dahil kay Philemon. Every time na naaalala niya si Philemon, siya'y napupuno ng pasasalamat. So anong pinopoint niya rito? First is a life of integrity and godliness in his community. Si Philemon, ini-embody niya ang salita ng Diyos. Kung ano ang mga teachings ni Jesus Christ, nakikita mismo kay Philemon. May nakakakita o wala, nilalakaran niya ang principles ng salita ng Diyos. That is integrity. Yung sinasabi mo, ina-apply mo. Ang buhay mo, in public or in private, parehas pa rin. So hindi natin pwedeng paghiwalayin ang integrity at ang godliness. Dahil impossible naman na mag-grow ka sa godliness kung walang integrity. Kaya nga mismo ang mga mananampalataya, alam na alam nila ang buhay ni Philemon. Ganon siya katapat. Verse 5, hearing of your love and faith which you have toward the Lord Jesus and toward all the saints. So anong itinuturo rito? Second is active involvement in the local church. Ang sabi ng salita ng Panginoon na narinig na Apostle Paul kung papaano, kung katindi yung kanyang pagmamahal, pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, ang kanyang pagmamahal, pag-aaruga sa mga mananampalataya. Ito'y pagpapakita na ibinigay mismo ni Philemon ang kanyang time, tumulong sa mga mananampalataya, ipinagamit niya ang lahat sa kanyang buhay para maging pagpapala. Kung titignan ninyo, hindi niya lang basta't sinabing, ako'y mayaman, ipapagamit ko ang aking kayamanan, then hindi ko na-involve ang aking sarili sa ministry. Hindi. Tandaan ninyo, dito sa verse 5 na sinabi roon, hearing of your love and faith which you have toward the Lord Jesus and toward all the saints. Usapan rito lahat ng mga mananampalataya. Doon sa Colosas, ano ang ginawa mismo ni Philemon? Pinaglingkuran niya, tinulungan niya ang mga taong ito. At hindi lamang yon, mismo ang kanyang buhay, kanyang ipinagamit sa Panginoon. In-involve niya talaga ang kanyang sarili sa gawain ng Panginoon. Sinabi ko nga sa inyo kanina, siya'y nangangaral, nagtuturo ng salita ng Diyos dahil siya isang pastor. Napakabisi ng taong ito. How come na ganun siya magpagamit sa Panginoon? Di ba, marami mga tao, ganito ang kanilang dahilan. Busy na kasi ako marami akong ginagawa Yung business kasi namin Isipin ninyo, si Philemon, business. Nagpastor. At hindi lang siya basta nagpastor. Sa bahay ginaganap ang gawain. Ngayon, hindi lang basta doon ginaganap ang gawain, siya mismo tumutulong, sumusuporta sa mga kapatid doon. Ganon siya katapat. Ganon niya ipinagamit ang kanyang buong buhay sa Panginoon. Verse 7, your love has given me great joy and encouragement because you, brother, have refreshed the hearts of the Lord's people. Ano pinakita rito? Pangatlo, care for other Christians. So yung word na ginamit na refresh the hearts of the Lord's people, ito yung pagtulong, pag-aruga, pag-aalaga ni Philemon sa mga tao. Grabe, no? Ang yaman-yaman niya, pero hindi niya ginamit ang kayamanan sa kanyang pansarili. Nilakaran niya ang turo ng salita ng Diyos na pinagpala ka para maging pagpapala. Ganon ang buhay ni Philemon. Actually, sa mga lingkod ng Panginoon, yun na makikita natin in the New Testament. Pinagamit nila ang lahat sa Panginoon. Ano pinopoint ko rito?
Na kapag meron na lang ba tayo, pag sagana tayo, doon tayo magpapagamit sa Panginoon? Hindi yun ang pinopoint ko. Ano man ang estado ng buhay natin, dapat maglingkod tayo sa Panginoon kung tayo Kristiyano na. At kahit tagumpay na kayo, kahit masagana na kayo, huwag nyo pa rin kalilimutan na paglingkuran ng Panginoon, na ibigay nyo ang lahat para sa Panginoon. Na maging totally sold out tayo sa Panginoon. Kaya kung maglingkod ka, huwag sanang merong reservation. Pag maglingkod tayo, ibigay na natin yung todo-todo. Huwag natin dapat tinitipid ang pagsiserve natin. Hindi yung ibinibigay lang natin yung ilan sa buhay natin. Hindi lang yung ilang bahagi ng ating buhay, kundi ang ating buong buhay ay ipagamit natin sa Panginoon. So ano dapat natin gawin? Recognize everything belongs to God. Kapag ito, ang ating prinsipyo na ang Diyos ang may-ari at ako ay katiwala, then alam mo na kailangan mong maging good steward. Ang katawan mo ay hindi sa'yo. Ipinagkatiwala yan ng Panginoon. So mali yung principle na katawan ko ito, so rule ko masusunod. Hindi. Sino nagmamayari yan? Ipinahiram yan sa iyo ng Diyos. Ang buhay na yan, hindi sa iyo yan. Ipinahiram yan sa iyo ng Diyos. Paano mo gamitin ang iyong buhay? Ang iyong talento. Kanino mo ipinapagamit ang iyong talento? Ang iyong time. Ang iyong skills. Ang spiritual gifts. Tandaan ninyo, tayo'y mga katiwala. Dapat sana'y maging mabuting katiwala tayo. Kung babalikan natin si Philemon, siya ba'y naging mabuting katiwala? Yes. Dahil ang kanyang sarili, pinagamit sa Panginoon. Ang kanyang pamilya, naglingkod sa Panginoon. Ang kanyang tahanan, ipinagamit niya sa Panginoon. Ang kanyang kayamanan, ipinagamit niya sa Panginoon. Paano ko nalaman roon? Dahil sa word na ni-refresh niya, mga kapatid. Tinulungan niya ang mga kapatid. Siya'y nag-encourage, siya'y nag-comfort, tumulong financially ang taong ito. Dahil dun sa bahay ginaganap, sumusuporta siya sa mga tao. Ganon siya ka-generous. Ipinagamit niya ang lahat sa Panginoon dahil alam niya na siya ay katiwala ng Panginoon. Tignan niyo si Solomon. Nung bata-bata si Solomon, mahal na mahal niya si Lord. Binless siya ng Panginoon. Lalong nanagana ang taong ito. Pero, ano nangyari? Iba ang hinabol ng taong ito. Iba ang minahal ng taong ito. Ang dami niyang hinabol sa mundong ito. Lahat ng gusto niyang bilhin, nabibili niya. Pag nalulungkot siya, naisip niyang magpagawa ko ng malaking park, merong park. Pag nalulungkot siya, maraming nag-entertain sa kanya. Maraming nagse-serve sa kanya. Hindi na mabilang ang ginto at pilak nung kanyang time. Pero nung kanyang sinabi, walang halaga ang lahat ng bagay. Bakit niya nasabi yun? Dahil ginawa niyang lahat, hindi para sa Diyos, kundi para sa kanyang sarili. Kaya nga sinabi niya sa chapter 12, alalahanin mo ang iyong manlilikha sa araw ng iyong kabataan. Bago pumuti ang iyong buhok, bago lumabo ang iyong mga mata, bago humina ang iyong pandinig, bago mahulog ang mga ngipin mo, bago mawalan ng panlasa, bago manghina ang iyong katawan, bago bumalik ang iyong katawan sa alapok. Alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos. And in last verse ng chapter 12 ng Ecclesiastes, anong sinabi ng taong ito? Ang lahat ng bagay ay pagsusulit natin sa Diyos. Alam ng Diyos, lahat ng ating ginagawa, mabuti, masama, pagsusulit natin dito sa Panginoon. Haharap at haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Tayo mga mananampalataya, paano natin ginamit ang buhay natin, ang time natin, ang kayamanan natin? Naging mabuting katiwala ba tayo? Sa mga may asawa, naging mabuting katiwala ba kayo sa inyong asawa? Sa mga husband, faithful ba kayo sa inyong wife? Sa mga wife, nagpasakop ba kayo sa inyong husband? Faithful ba kayo sa inyong husband?
Mga magulang, ginagawa niyo ba ang inyong responsibilidad sa inyong mga anak? Ano bang purpose? Bakit binless tayo ng Panginoon ng mga anak? According to the book of Malachi, kaya mayroong mga anak para mag-produce ng godly children. Napakalaking responsibilidad para sa mga magulang. Kaya nga mga magulang, mahalaga na dalhin ninyo ang inyong mga anak sa church ng Panginoon. Kahit maliit pa lamang sila, dalhin sila sa church ng Panginoon. Maraming nag-iimpluwensya na ngayon sa mga kabataan, sa mga bata. Nasa harapan na lang nila ang nag-iimpluwensya sa kanila. Araw, gabi, nasa harapan na nila ang nag-iimpluwensya sa kanila. So dapat tayo ang mag-impluwensya sa kanila. Sama natin sila sa panalangin. Paalalahanan natin. Hindi naman itinuturo ng salita ng Diyos na kontrolin ang mga anak. Hindi naman ganun kundi impluwensyahan sila. Actually, sila pa rin naman talaga mamimili, pero tayong mga magulang, ituturo natin kung anong tama. At i-impluwensyahan natin sila. Ang dami nating responsibilidad. Ang time nga lang na ito. Ang time na ito, para parehas tayo merong time. Pero bakit madalas naririnig ko ang salitang busy, busy? Walang time sa paglilingkod sa Lord, walang time sa gawain ng Panginoon. Alam niyo kung bakit nasasabi natin walang time? Kasi mali ang ating priority. Bakit sinasabi ng iba, wala akong time na maglingkod sa Panginoon? Kasi hindi mo priority ang paglilingkod sa Diyos. Bakit sinasabi ng iba, wala akong time na umattend sa church? Kasi hindi mo priority ang pag-attend ng church. Bakit sinasabi mong, wala kang time na magbasa ng Bible? Kasi hindi mo priority ang magbasa ng Bible. Bakit sinasabi mong, wala kang time na mag-pray? Kasi hindi siya priority. So, papaano ang ating mga priorities? Nakaayos ba? Naka-inline ba ito sa salita ng Diyos? Are you a good steward? Napakaraming ipinagkatiwala ang Panginoon sa atin. Kaakibat nito ay ang responsibilidad. Haharap at haharap tayo sa ating Panginoon, sa ating judge. Bawat individual, paano nyo ginamit ang lahat ng mga ipinagkatiwala sa inyo. Like Philemon, ipinagamit niya ang lahat sa Lord. For the glory of God. Ang kanyang buhay, na-refresh ang marami. Naramdaman nila ang love ng Panginoon. Na sana ang buhay din natin ganoon. Every time na naririnig ang pangalan natin, nagiging blessing tayo. Napapalakas ang iba. Nako-comfort ang iba. Dinidesire nila ang Panginoon kapag naririnig nila ang pangalan natin. Parang sasabihin nila, paano i-desire nila ang Panginoon pag naririnig ang pangalan ko? Diba? Ang sabi ng salita ng Diyos that we are the salt of the earth. Anong ibig sabihin ng salt of the earth? Unang, ang salt kasi ay preservative. That time, walang refrigerator. Para hindi madaling mabulok ang karne, binubudburan nila ng asin. Pangalawa, ang asin ay nagbibigay lasa, kaya gamit na gamit sa kusina. Kaya sinabi ng salita ng Diyos na magkaroon ng lasa, magkaroon ng asin ang ating pananalita. At higit sa lahat, ang asin ay nagpapauhaw na ang buhay sana natin, every time na naririnig nila tayo, mauuhaw sila kay Kristo dahil sa transformation na naranasan natin from God. Dahil sa ginawa ng Panginoon at dahil sa tayo nagmamature, nauuhaw ang mga tao sa Panginoon kapag naririnig nila ang ating buhay, ang ating pangalan. Katulad ni Apostle Paul, every time na binabanggit niya ang pangalan ni Philemon, ang sabi niya, napupuno ako ng pasasalamat sa Diyos. Nasa kulungan si Apostle Paul, pero nako-comfort sa Apostle Paul every time na binabanggit niya ang pangalan ni Philemon. Napapalakas si Apostle Paul pag binabanggit niya ang pangalan ni Philemon at pinagpe-pray niya si Philemon. Dahil malaki ang pagbabago ng taong ito. Sana maging blessing tayo like Philemon. At huwag sana nating sayangin ang mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon.